At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Baril ni Aridel, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Ito na naman ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang lalaki na hindi pinapansin sa isang bayan. Lalaking utusan lamang sa isang mansyon ng isang donya. Laging nasa paganib ang mansyon dahil ang babae ang nagmamay-ari nang maraming nagtangkang kunin ang ari-arian niya. Dahil bukod sa maganda ang pagkagawa ng bahay, ay napakaganda pa ng tanawin sa kapaligiran. Sariwa ang hangin, subalit ginagawa ng donya na hadlangan o pigilan ang mga nagtatangkang agawan siya. Mga apo, diyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Tukbol! Tukbol! Ano po yun, Senyora Julita? Sabihin sa mga gwardya na magmanman silang mabuti dahil may natanggap akong impormasyon na may nagtatangka na naman na sakupin ang aking mansyon at lote. Sino naman ang nagtatangkang sakupin ng lote at mansyon ninyo, Senyora? Ayon sa inutusan kong tik-tik, si Retired General Fernando Saavedra ng bayan ng Santa Lucia. Kaya ihanda mga gwardya, magsanay kayong mabuti para hindi nila tayo basta-basta magapi at gumawa ng patibong sa mga posibleng daanan nila para salakayin tayo. Masusunod ang utos mo, Senyora Julita. Sige, piliin ang mga gwardya na matitipuno ang katawan at sila ang isasabak natin sa bakbakan kapag sinalakay tayo ng pwersa ni General Saavedra ng bayan ng Santa Lucia. Sige po, Senyora. Kakausapin ko na ang mga gwardya. Mga gwardya, hali kayong lahat. Dali! Ano ba yan? Diyos ko, napakalakas ng pwersa ni General Saavedra. Kung tutuusin, wala sa kalingkingan ang aming pwersa. Kaya gabayan mo kami sana. At huwag mo kaming pababayaang magapi o masakop nilang ari-arian ko. Huwag sana, Diyos ko! Nagsasali na mga gwardiya nila Doña Julita. Gusto ko rin sanang maging gwardiya pero sabi ni Tukma, hindi raw ko pwede dahil hindi matipon ang pangangatawan ko. Pero mas malalakas ang aking katawan kaysa sa mga ibang gwardiya. Kailangan kaya matutupad ang pangarap kong maging gwardiya. Kailan kaya? Rohel, anak! Anong ginagawa mo dito? Pala, Nay. Pinapanood ko yung mga nagsasali na gwardiya. Sana, matupad yung pangarap ko na maging gwardiya nila. Anak, huwag mo nang pangarapin yan. Hindi ka nabiyayaan ng mahal na ala ng matipunong katawan. Sana po, hindi ang matipunong katawan ng sukatan ng pagiging gwardiya, Nay. Dahil maraming gwardiya na mas malakas pa ako sa kanila. Kahit na anak, ang kailangan nila ay ang mga may matitipunong katawan. Kaya huwag mo nang pangarapin ang maging gwardiya, anak. Inay, ayokong manatiling utusan lamang dito sa mansyon.
Gusto ko talagang maging gwardiya para magiging katulad din ni na Hutokmul balang araw. Anak, tama na. Alam ko kung gaano mo pinapangarap ang maging gwardya. Kaya lang, hindi ka naman nabiyayaan. Tama na, Unay. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutupad ang pangarap ko. Patutunayan ko yan sa kanila na kahit hindi matipunong pangangatawan ko, ay kaya kong maging gwardya. Sinasali naman na Hutokmul ang mga gwardya. Kung mabuti pa sasabayan ko sila. Ano man ang gagawin nila, sasabayan ko. Hoops! Yeah! Hoops! Madali lang pala yung ginagawa nila. Kayang-kaya ko lang. Yung iba, halos hindi kayang tumambling, pero ako, kayang-kaya ko. Kahit ilang oras pa, nagpagulong-gulong ako sa lupa. Oops! Yeah! Hoop! Yeah! Hoop! Ah! Anong sasabihin mo sa amin, Senyorita Eduardo? Anong sasabihin mo sa amin? Ako ang natasan ng aking amang si General Fernando Saavedra na mamuno sa inyo para salakayin ang mansyon ni Doña Julita. Kailangang masakop natin bago katapusan ng buwan. Magsasanay tayo. Kikinig mo sa mga gwardya nila. Gwardya lang kalaban Anong magsasanay? Hindi na kailangan dahil kakaunti lang ang mga gwardya nila at napakahina ng kanilang mga sandata. Wala silang matataas na kalibre ng baril. 38 lang at 9mm lang ang kanilang sandata. Hindi na tayo magsasanay. Dahil siguradong wala silang kalaban-laban. baka naman ang mga sandata nila yung matataas na kalibre, senyorita. Baka matataas sa kalibre. Wala. Sila. Dahil ayon sa tiktik, Kailangan natin. nagsasanay raw sila ngayon. At puro 38 at 9mm lang ang sandata nila. Luma na ng kanilang estilo. Kapag paputukan natin sila ng caliber 45, matatakot silang lahat. Mamamatay sila. Wala silang ligtas. Masasakop natin ng walang kahirap-hirap ang mansyon at lote ni Doña Julita. Tama. Dahil ayon sa aking amang si General Fernando Saavedra, kung tutuusin daw, nasasakupan pa natin ang kinatatayuan ng mansyon. Pero pinatayuan na ng nasirang asawa ni Doña Julita na si Don Felipe. Kung ganoon, matutulog na lang kami ng mahimbing. Senyorita Eduardo. Oo naman, Wala na. matulog kayo ng mahimbing. At gigisingin ko na lang kayo bukas ng madaling araw. Naintindihan ninyo? Senyorita. Hanggang ngayon, wala pang gwardya ang nakakahawak sa mahiwagang baril na to. Kung ganon, wala nang silbi ito. Mananatiling isang dekorasyon lang dito sa mansyon. Senyora Julita. Ikaw pala, Ruel. Bakit mo ako nilapitan dito sa tirasa? Senyora, madaling araw na po. Hindi pa po kayo natutulog. Parang may malalim kayong iniisip. Kaya ako kayo nilapitan, baka gusto ninyong ilutin ko ang loob ninyo. Oo, mabuti pa nga. Sumasakit na kasi ang ulo ko sa pag-iisip ko sa mga dumarating na problema dito sa atin. Sige, ilutin ko po ang loob ninyo. Mahal na senyora. Ganyan, Ruel. Nagiginhawa na ako sa ginagawa mo. Alam nyo, senyora, matagal ko na pong pangarap na maging gwardya. Ay, nako.
Huwag mo nang pangaraping maging gwardya. Napakanipis ng katawan mo. Hindi ka pwede. Pero senyora, malakas po ang aking pangangatawan. Tulad Kaya- ng sinabi ko, huwag mo nang pangarapin yan. Oh? Nakikita mo ba ang baril na to? Opo, senyora. Kakaibang klase ng baril yan. Iba sa mga baril na nakikita ko rito. Baril ito ng isang magiting na bodyguard namin noon. Ah, Siya ang tagapagtanggol namin noong araw. May kapangyarihan ang baril na to. Kaya lang, ang aking asawa lang ang nakakaalam at kung papaano gamitin. Walang sino man ang napagsabihan sa mga gwardya kung papaano pagganahin ang kapangyarihan ito para magapi ang sino mang magtatangkang sakupin ang aming lupain. umaga na pala. Hindi na ako dinalaw ng antok mula ng kinilot ko ang noo ng mahal na senyora Julita. At sabi niya, walang nakakalam kung paano gamitin ng baril na yon. Rohel, anak! Ang inay, maaga siyang nagising. Anak, bakit nandito ka? Parang hindi ka yata natulog Opo, inay. Pagkatapos ko pong hinilot ang noo ni Senyora Julita kanina, hindi na ako nakatulog. Hindi na maalis sa isipan ko ang tungkol sa kakaibang baril na nandun sa dingding. Sabi ni Senyora Julita, may taglay daw na kapangyarihan yun. Kaya lang, walang nakakalam kung paano gamitin. Noong buhay pa si Don Felipe, nagagamit nila yon. At lagi silang nagwawagi sa labanan. Pero biglang nagkaroon ng malalang sakit at hindi na nakapagsalita hanggang sa malagutan siya ng hininga. Wala siyang napagsabihan kung paano gagamitin ang kakaibang baril na iyon. Alam nyo na parang gusto ko nung hawakan kanina yung baril na yan. Kaya lang, baka magalit si Senyora Julita. Ay naku anak, wag mong pakikialaman ang baril na iyon. Mula nang mamatay si Senyor Felipe, walang gumagalaw doon. Nay, hindi ba? Hindi rin matipuno ang katawan ni Don Felipe. Oo, katamtaman lang ang katawan. Mas malaki ng konti sa katawan mo. Ano yan? Nagkakagulo ang mga gwardiya. Meron niya! Magsigising kayo! Sinasalakay tayo ng mga tauhan ni General Perez. Sinasalakay na kami ng mga tauhan ni General Perez sa Alpidra. Rohel, anak, halika. Pumunta na tayo kaagad doon sa taguan. Dalian mo! Tukmol, ilan ang namatay sa ating mga gwardya? Senyora, wala pong isa man na namatay. Pero marami po sa kanila ang malubhang nasugatan. Ang mga walang hiya. Si Eduardo pala mismo ang namunos sa kanilang mga tauhan. Opo, senyora. Napakalakas po ng mga baril nila. Tumatagos ang bala ng baril nila sa pader. Nasaksihan ko yung Tukmol. May nakuha ba sila na ari-arian natin? Wala akong ibang nakitang nakuha nila, senyora. Kundi ang nakasabit na baril sa dingding. Ang baril ni Aridel, nakuha nila? Opo, senyora. Buti na lang at napapasok ko kaagad ang mga gwardya sa lihim na taguan ng mansyon.
Kundi baka marami ang namatay sa kanila. Oh, ang mga walang hiya. Gahaman talaga ang General Saavedra na yun. Sige, asikasuhin niyo ang mga nasugatang gwardya natin. Kailangan magamot sila kaagad para madali ang kanilang paggaling. Opo, senyora. Pagbabayaran mo ng mahal ito, General Saavedra. Sinasamantala mo ang kahinaan ng aming pwersa. Pero alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Mahabaging Diyos, huwag mong ipahintulot na magamit nila ang kapangyarihan ng baril ni Aridel. Huwag naman sana, Panginoong Diyos. Kawawan mo na ang Senyorita Julita. Nalungkot siya nang mawala ang baril sa dingding. At ang sabi ni Inay, hindi rin nakakakain na maayos. At lalong hindi rin siya makakatulog na maayos. Kawawa naman siya. Kailangang mabawi ang baril na yun. Dahil kung hindi, baka dibdibing masyada at magkasakit at hindi na tatagal ang kanyang buhay. Aalis ako. Pupunta ako malapit sa bahay nila General Saavedra. Kailangan ko magkaroon ng paraan para mabawi ko ang kakaibang baril na yun. Rohel, anak. Kanina pa kita hinahana para sumabay sa akin na kumain. Saan ka ba nagpunta? Inay, magpapaalam sana ako sa inyo. Aalis ako. Ano? Saan ka pupunta, anak? May gusto lang akong puntahan ng lugar, Inay. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magtatagal sa pupuntahan kong lugar. Uuwi din ako kagad. Saan ka ba pupunta, anak? Sabihin mo sa akin para alam ko at hindi ako mag-alala sa iyo. Lilibot lang ako sa kapatagan, Inay. Gusto kong makita ang sinasabi nilang Luzon. Ano? Ay bakit bigla naman yatang naisipan mo yan, anak? Kasi, Inay, masakit kasi sa kalooban ko na mabigo ako sa pangarap kong maging gwardiya. Kaya gusto ko munang maglibang. Anak, naaawa nga ako sa iyo. Dahil parang malabong matupad yung pangarap mong maging gwardyasada. Pero matanggap mo na sana ang katotohanan na talagang wala ka ng pag-asang maging gwardya. Maliban kung magiging matipuno ang iyong katawan. Sa palagay ko, malabong magiging matipuno ang iyong pangangatawan dahil namana mo ako, anak. Sige, Inay. Aalis na ako. Babalik na lang ako pagkatapos ng 3 araw. Ay, sige, anak. Ano pang magagawa ko? Mag-ingat ka na lang. Maraming salamat po, Inay. Senyorita Eduardo, napakaganda ng baril na ito. Napakaganda. Ang hawakan, may diamante. Napakaganda talaga. Oo. Hindi ko alam kung kanino ang baril na ito. Ah, At parang napakahalaga nito kay Doña Julita. ay, mahal ang baril na yan, senyorito. Alam ko, dahil ginto at may diamante pa. Kuya Eduardo, saan mo nakuha ang kakaibang baril na yan? Doon sa mansyon nila, Doña Julita. Ha? Bakit? Sumalakay ba kayo sa kanila, kuya? Oo, Ira. Kaya lang bigo kaming mahuli si Doña Julita. Pati ang mga gwardiya nila biglang nawala at hindi namin sila makita. Senyorito Eduardo, may nahuli kaming lalaki na ayaligid. Samahan ninyo. Ayan o. Bitawan niyo Nakay ako. ka. Hindi ako masamang tao. Ayan o. Ako.
Ito siya! Tawan niyo ako! Dahil tik-tik yan ng mga kalaban natin. Oh, tama siguro. Susubukan ko yung baril na ito. Ito ang gagamitin ko para barilin siya sa ulo. Wag! Wag po! Wag! Mababaril kaya sa ulo si Ruel? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Baril ni Aridel, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.